Tahimik ang umaga sa maliit naming bahay pero tulad ng mga nakaraang linggo, ramdam ko na may kung anong kulang. Ako si Mara, 27 taong gulang. Simpleng babae lang na lumaki sa hirap at nasanay na kumayod para sa pamilya. Maaga akong nagigising araw-araw para ihanda ang almusal ng asawa ko, si Adrian, bago siya pumasok sa trabaho. Dati, kahit pagod siya, palagi siyang may ngiti at may oras pa para makipagkwentuhan sa akin habang nagkakape kami sa kusina. Pero ngayon, parang ibang tao na ang kasama ko sa iisang bubong. Habang inaayos ko ang mesa, napansin ko na naman ang malamig niyang kilos. Tahimik siyang kumain, hindi man lang tumitingin sa akin. Ilang beses ko siyang tinanong kung maaga ba siyang uuwi mamaya, pero isang maikling sagot lang ang ibinigay niya. Oo o hindi, tapos balik ulit sa katahimikan. Parang unti-unti nang nawawala ang dating Adrian na kilala ko. At sa bawat araw na lumilipas, lalo kong nararamdaman na may inililihim siya. Hindi naman ako yung tipo ng asawa na mapagduda agad. Sa totoo lang, mas pinipili kong magtiwala. Iniisip ko na baka pagod lang siya sa trabaho o baka may problema siyang hindi pa niya kayang sabihin. Pero may mga bagay na hindi mo na kayang baliwalain kahit pilit mong inuunawa. Tulad ng pag-uwi niya ng gabi na, amoy ibang pabango na hindi sa akin, at yung paraan ng pag-iwas niya sa mga tanong ko. Hindi na siya tulad ng dati. Mas lalo pang bumibigat ang pakiramdam ko kapag naririnig ko ang boses ng biyenan ko, si Aling Delia. Mula pa nung una, hindi niya na ako gusto. Hindi niya direktang sinasabi, pero ramdam ko sa bawat tingin, sa bawat salita niyang may halong pangmamaliit. Para bang hindi ako sapat sa anak niya. Madalas niya akong punain, mula sa pananamit ko hanggang sa paraan ko ng pagsasalita. Kahit anong gawin kong pag-aayos sa sarili ko, parang kulang pa rin sa paningin niya. Isang beses, habang nagkakasabay kami sa sala, narinig ko siyang may kausap sa telepono. Hindi niya alam na naroon ako sa likod. Narinig ko ang pangalan ko at ang tono ng boses niya na parang naiirita. Sinabi niya na sana raw ay makahanap na ng mas maayos na babae ang anak niya, yung mas bagay sa pamilya nila. Hindi ako umimik, tahimik lang akong bumalik sa kusina, pero sa loob ko parang may unti-unting nababasag. Sa kabila ng lahat, pinili kong manahimik. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil ayokong palalain pa ang sitwasyon. Mahal ko si Adrian at ayokong ilagay siya sa gitna ng gulo. Umaasa pa rin ako na baka isang araw magbabago ang tingin ng biyenan ko sa akin, na baka makita rin niya ang halaga ko bilang asawa at bilang tao. Pero habang tumatagal, parang lalo lang lumalayo ang lahat. Si Adrian mas naging abala sa trabaho, si Aling Delia mas naging lantaran sa pangmamaliit, at ako, naiwan sa gitna ng katahimikan, pilit na pinupunan ng mga puwang na hindi ko naman kayang kontrolin. Isang gabi, habang nakahiga ako sa kama, hindi ako makatulog. Nakatingin lang ako sa kisame, iniisip kung saan nagsimulang magbago ang lahat. Naaalala ko pa yung mga panahong sabay kaming nangangarap ni Adrian, yung mga simpleng plano namin para sa kinabukasan. Pero ngayon, parang ako na lang ang kumakapit sa mga alaalang iyon. Sa tabi ko, naroon siya, mahimbing ang tulog. Pero kahit magkatabi kami, pakiramdam ko napakalayo na niya. Gusto kong gisingin, tanungin kung may problema ba, kung may nagawa ba akong mali, pero pinigilan ko ang sarili ko. Dahil sa totoo lang, natatakot ako sa sagot. Sa mga sandaling iyon, may kutob na akong may paparating na hindi ko magugustuhan. Isang bagay na maaaring magbago ng lahat. Pero kahit ganon, pinili kong kumapit. Dahil minsan, kahit ramdam mong unti-unti nang nawawala isang tao, umaasa ka pa rin na may babalikan siya. At iyon ang hindi ko alam kung tama pa ba o mali na. Kinabukasan, pilit kong itinuloy ang nakasanayan kong routine, pero hindi na ganun kadali ang lahat. Habang nagluluto ako ng almusal, napansin kong naiwan ni Adrian ang phone niya sa mesa. Hindi iyon pangkaraniwan. Palagi niyang dala iyon kahit saan, kahit sa banyo. Sandali akong napatigil, nakatitig lang sa maliit na bagay na iyon,
parang may sariling bigat na humihila sa akin papalapit. Hindi ko ugaling manghiyalam ng gamit ng iba, lalo na ng asawa ko. Pero sa dami ng tanong na umiikot sa isip ko, parang unti-unting nawawala ang prinsipyo ko. Ilang minuto akong nagdadalawang isip hanggang sa hindi ko na napigilan ang sarili ko. Dahan-dahan kong kinuha ang phone niya, parang may takot na baka bigla siyang lumabas ng kwarto at mahuli ako. Nakalock ito pero kabisado ko ang password niya. Matagal na kaming mag-asawa at wala naman kaming tinatago noon sa isa't isa. Pero habang binubuksan ko ang phone niya, pakiramdam ko parang may nilalabag akong hangganan na hindi ko na maibabalik. Pagpasok ko sa messages, agad kong napansin ang isang pangalan na paulit-ulit lumalabas. Isang babaeng hindi ko kilala. Hindi ko agad binuksan ang usapan nila. Tinitigan ko lang muna, umaasang baka mali lang ang iniisip ko. Pero sa huli, pinindot ko rin. Sunod-sunod na mensahe ang bumungat sa akin. Mga simpleng kamustahan na unti-unting naging mas personal. May mga salitang hindi ko inaasahang mababasa ko mula sa asawa ko. Mga lambing, mga pangakong hindi na sa akin ibinibigay. Parang unti-unting pinipiga ang dibdib ko habang binabasa ko ang bawat linya. Hindi ko na maalayan na nanginginig na ang kamay ko. May mga litrato pa silang magkasama. Nakangiti si Adrian, masaya, parang wala siyang iniindang problema. Hindi iyon ang mukhang nakikita ko gabi-gabi kapag umuuwi siya, parang ibang tao ang nasa mga larawang iyon. Mabilis kong ibinalik ang phone sa mesa, parang napaso. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Gusto kong umiyak, gusto kong maggalit, pero mas nangingibabaw ang katahimikan, yung tipong parang may bumagsak sa loob mo pero wala kang marinig na tunog. Lumabas si Adrian mula sa kwarto, inaayos ang polo niya habang nagmamadaling pumasok. Hindi niya napansin ang pagbababo sa mukha ko o baka pinili niyang huwag pansinin. Kumain siya ng mabilis, saka umalis na parang normal lang ang lahat. Ni hindi man lang siya tumingin sa akin ng maayos. Pagkaalis niya, saka ko lang pinayagan ang sarili kong umiyak. Tahimik lang, walang hikbi, pero ramdam ko ang bigat ng bawat luha. Hindi ko akalaing darating sa buntong ito ang relasyon namin, na ako na pinangakuan niya ng habang buhay ay mapapalitan lang ng ganito. Pero kahit ganun, hindi ako agad gumawa ng eksena. Pinunasan ko ang luha ko at huminga ng malalim. Kailangan kong mag-isip ng maayos. Hindi pwedeng padalos-dalos ang gagawin ko. Hindi ko kayang sirain ang lahat sa isang iglap na hindi ko palubos na nauunawaan ang buong sitwasyon. Lumipas ang ilang araw na parang wala lang. Pinagmasdan ko si Adrian. Mas naging maingat siya sa phone niya. Hindi na niya ito iniiwan kahit saan. Mas madalas na rin siyang umuuwi ng gabi at bawat dahilan niya mas lalo lang nagiging pilit. Isang hapon habang bumibili ako sa tindahan malapit sa amin, may kapitbahay na lumapit sa akin. Kilala ko siya bilang palaging updated sa nangyayari sa paligid. Ngumiti siya sa akin pero may kakaibang tingin sa mga mata niya. Mahina niyang sinabi na nakita raw niya si Adrian sa bayan, may kasamang babae. Hindi raw iyon simpleng kausap lang. Magkahawak daw ang kamay, parang walang pakialam kung may makakita sa kanila. Parang biglang tumahimik ang paligid habang sinasabi niya iyon. Ngumiti lang ako at nagpasalamat, pero pagtalikod ko, parang gusto kong tumakbo palayo. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang katotohanang unti-unting lumalabas sa harap ko. Pag-uwi ko ng bahay, umupo lang ako sa gilid ng kama. Hindi ko na kailangan ng karagdagang patunay. Alam ko na ang totoo. Pero sa kabila ng lahat, pinili ko pa ring manahimik. Hindi dahil wala akong lakas, kundi dahil may gusto pa akong malaman, may gusto pa akong hintayin. Hindi pa ito ang tamang oras para kumilos. At sa puso ko, nagsimula na akong maghanda, hindi na bilang asawang umaasa, kundi bilang isang babaeng handang harapin ang katotohanan, kahit gaano pa ito kasakit. Dumaan ng ilang araw na tahimik akong nagmamasid. Hindi ko kinompronta si Adrian kahit ilang beses nang sumisikip ang dibdib ko sa mga nakikita at naririnig ko. Mas pinili kong maging kalmado, dahil alam kong kapag nagsalita ako ng hindi pa buo ang lakas ko, baka ako pa ang lumabas na mali. Kaya itinuloy ko ang buhay sa bahay na parang wala akong alam. Kahit gabi-gabi ay halos hindi ako makatulog sa kaiisip kung hanggang saan na ba ang panluloko niya sa akin. Isang umaga, habang nag-aayos ako ng mga nilabhang damit sa sala, tumawag si Aling Delia. Hindi pa man ako nakakapagsalita, agad na siyang nagsabi na kailangan naming dumalo ni Adrian sa malaking family reunion nila sa darating na Sabado. May bigat ang boses niya,
Parang hindi imbitasyon ang sinasabi niya kundi utos. Sinabi niyang matagal ng plano iyon ng pamilya nila at nakakahiya raw kung hindi kami pupunta. Tahimik akong nakinig habang patuloy siyang nagsasalita. Sabi niya, maraming kamag-anak ang darating, pati mga pinson ni Adrian na galing probinsya at ibang bansa. May ilang bisita rin daw na importante sa pamilya nila kaya dapat maayos ang bihis ko at huwag daw akong magmukhang kawawa. Hindi ko alam kung sinasadya ba niyang saktan ako sa mga salitang iyon pero sanay na ako sa kanya. Huminga lang ako ng malalim at mahinahong sumagot na pupunta kami kung papayagan si Adrian. Pagkababa ng tawag, natigilan ako. Family reunion. Sa normal na sitwasyon, dapat sana masaya iyon, pero iba ang pakiramdam ko. Parang may kaba na gumagapang sa dibdib ko. Hindi ko maipaliwanag pero parang may mangyayari sa araw na iyon. Hindi lang simpleng pagtitipo ng nararamdaman ko. Para bang may nakaabang na pagsubok na matagal nang inihahanda ng mga taong nakapaligid sa akin. Kinagabihan, pag-uwi ni Adrian, sinagi ko sa kanya ang tungkol sa reunion. Hindi siya nagulat. Sa halip, parang alam na niya. Sandali siyang tumigil sa paghubad ng sapatos, saka umiwas ng tingin. Sabi niya, oo raw, kailangan naming pumunta dahil matagal na raw siyang kinukulit ng nanay niya. Napansin ko ang pagkailang sa boses niya pero hindi ko na tinanong. Alam kong may parte ng sagot na hindi pa niya kayang sabihin. Habang kumakain kami ng hapunan, sinubukan kong kausapin siya ng mahinahon. Tinanong ko kung sino-sino ang darating at kung may kailangan ba akong ihanda. Mabilis lang ang mga sagot niya. Parang ayaw niyang humaba ang usapan. Noong nabanggit ko kung maaga ba kaming aalis, sinabi niyang siya na raw ang bahala. Doon ko mas naramdaman na may kakaiba. Dati excited siyang ikwento ang tungkol sa pamilya niya, ngayon parang ayaw niyang pag-usapan ang mismong pagtitipon. Nang Sabado na, maaga akong nagigising. Inayos ko ang sarili ko sa pinakasimple pero presentableng paraan. Wala akong mamahaling alahas o magarang damit, kaya sinuot ko ang cream na bestida na matagal ko nang iniingatan. Habang nakatingin ako sa salamin, nakita ko ang babae sa harap ko na pilit na matatag. May lungkot sa mga mata ko pero pinili kong hindi magmukhang talunan. Hindi ko alam kung ano ang haharapin ko pero alam kong kailangan kong pumunta ng may dignidad. Dumating kami sa venue bago magtakip silim. Malaki ang bahay ng isa sa mga tiyahin ni Adrian. May malawak na bakuran, ilaw na nakasabit sa puno at mga mesang puno ng pagkain. Maraming tao. Maraming tawanan, maraming matang mabilis na lumingon sa akin nang bumaba ako ng sasakyan. Ramdam ko agad ang bigat ng ilang tingin. May mga ngiting hindi ko alam kung tunay o puno ng panghuhusga. Lumapit si Aling Delia sa amin, magara ang suot at mataas ang noo. Hinalikan niya si Adrian sa pinsi pero ako ay tinignan lang mula ulo hanggang paa. Buti naman at maayos-ayos ang itsura mo ngayon. Sabi niya sa patang lakas para marinig ng dalawang babaeng nasa likod niya. Napangiti sila. Ako naman, ngumiti lang ng maliit at nagmano, ayokong magsimula ng gulo. Habang lumilipas ang oras, lalo kong nararamdaman na hindi ako kabilang. May mga usapang biglang tumitigil kapag lumalapit ako. May mga kamag-anak na nagtatanong kung may trabaho pa ba ako, kung may naipundar na ba kami, kung bakit hanggang ngayon ay wala pa kaming anak. Bawat tanong nila ay parang tinik na nakabalot sa ngiti. Sumagot ako ng maikli, mahinahon at magalang, pero sa loob ko, napapagod na ako. Si Adrian naman ay madalas nawawala sa tabi ko. Minsan nasa grupo ng mga lalaki, minsan kausap ang nanay niya, minsan nakatingin sa phone niya. Ilang beses kong hinanap sa gitna ng maraming tao at bawat pagkakataong hindi ko siya makita, lalo akong kinakabahan. Hindi ko alam kung bakit pero parang may hinihintay ang lahat. Parang may lihim na alam nila na ako lang ang hindi pa nakikita. Tumayo ako sa gilid ng bakuran, hawak ang baso ng tubig habang pinagmamasdan ng ilaw at ingay sa paligid. Pinilit kong pakalmahin ang sarili ko. Sinabi ko sa sarili kong matatapos din ang gabing ito. Makakauwi rin ako. Kakayanin ko rin. Pero bago pa man ako makahinga ng maluwag, narinig ko ang biglang bulong-bulong sa may gate.
Sunod-sunod lumingon ng mga tao. May dumating na sasakyan at sa paraan ng pananahimik ng paligid, alam kong hindi ordinaryong bisita ang kababa pa lang. Doon nagsimulang kumabog ng malakas ang dibdib ko. Huminto ang sasakyan sa may gate at agad itong pinagtuunan ng pansin ng mga tao. Isa-isa silang napalingon, may halong kuryosidad at excitement sa mga mukha nila. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko parang doon na papunta ang lahat ng bigat na matagal ko nang dinadala. Nanatili lang akong nakatayo sa gilid, hindi gumagalaw habang unti-unting bumubukas ang pinto ng sasakyan. Naunang bumaba si Adrian. Para akong nabingi sa nakita ko. Ilang segundo akong hindi nakagalaw, parang hindi agad pumasok sa isip ko ang eksenang nasa harap ko. Nakaayos siya. Mas maayos pa kaysa kanina at may kakaibang kumpiyansa sa kilos niya. Pero ang mas lalong nagpatigil ng mundo ko ay ang babaeng sumunod na bumaba sa sasakyan. Maganda siya. Maputi, maayos ang pananamit at halatang hindi kinakabahan sa dami ng taong nakatingin. Dahan-dahan siyang lumapit kay Adrian at sa harap ng lahat, kusa niyang hinawakan ang braso nito. Hindi iyon simpleng hawak. May laman, may kumpiyansa, parang sinasabi niyang may karapatan siya. Naramdaman kong parang may malamig na tubig na ibinuhos sa akin mula ulo hanggang paa. Hindi ko na kailangan ng paliwanag. Lahat ng hinala ko, lahat ng takot ko, naroon na sa harap ko, malinaw at hindi na maitatanggi. Nagsimulang magbulungan ng mga tao. May mga matang nakatingin sa akin, may awa, may kuryosidad, may halong tsismis. May ilan na tila inaabangan ang magiging reaksyon ko. Pero wala akong nagawa kundi manatiling nakatayo, parang napako sa lupa. Lumapit si Aling Delia kay Adrian at sa babae. Ngumiti siya, yung ngiting bihira kong makita kapag ako ang kaharap niya. Halatang masaya siya. Hindi na niya itinago, hindi na niya pinilit maging maayos ang itsura ng sitwasyon. Buti naman at nakarating kayo, sabi niya, sapat ang lakas para marinig ng mga tao sa paligid. Tumingin siya sa babae at marahang hinawakan ng kamay nito. Ito si Clarice, dagdag pa niya, parang ipinapakilala ang isang taong matagal nang kilala at tinatanggap. Clarice. Ngayon ko lang narinig ang pangalan, pero parang matagal na siyang bahagi ng buhay ni Adrian. Masakit tanggapin, pero kitang-kita ko sa paraan ng pakikitungo ng biyanan ko sa kanya na hindi siya bago sa paningin nito. Hindi man lang ako tinawag ni Aling Delia, hindi man lang niya ako tinignan sa sandaling iyon. Parang wala ako, parang hindi ako asawa ng anak niya. Parang naging anino sa sarili kong buhay. Lumapit si Adrian sa grupo kasama si Clarice. Saglit siyang napatingin sa akin. Isang mabilis na tingin, parang nag-aalangan, pero agad din niyang iniwas ang mga mata niya. Walang paliwanag, walang kahit anong senyales na nahihiya siya sa ginagawa niya. Habang nakatingin ako sa kanila, unti-unti kong nararamdaman ang pagbigat ng dibdib ko. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sakit na hindi ko maipaliwanag. Yung tipong parang gusto mong sumigaw pero wala kang boses. Gusto mong umalis pero hindi gumagalaw ang mga paa mo. May ilang kamag-anak na lumapit kay Clarice, bumati, ngumiti at parang tinatanggap siya ng buong buo. May mga nagtanong kung saan siya nagtatrabaho, kung paano sila nagkakilalo ni Adrian at sa bawat sagot niya, mas lalo akong napapaatras sa realidad na unti-unting bumabasag sa akin. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakatayo roon. Basta ang alam ko, sa bawat segundo, pakiramdam ko parang nawawala ako sa lugar na dapat sana ay tahanan ko bilang asawa. Walang isang lumapit sa akin para tanungin kung okay lang ba ako. Walang isang nagsabi na mali ang nangyayari. Sa halip, parang tinatanggap ng lahat ang eksena. Para bang normal lang na may ibang babaeng kasama ang asawa ko sa harap ko. Parang ako ang hindi dapat naroon. Huminga ako ng malalim. Pinilit kong pigilan ang luha na gustong kumalawas. Hindi ako iiyak sa harap nila. Hindi ko ibibigay sa kanila ang kasiyahan na makita akong wasak. Pinilit kong tumayo ng tuwid.
kahit pakiramdam ko ay unti-unti na akong bumabagsak sa loob. Tinignan ko si Adrian, umaasang kahit papaano ay may makikita akong pagsisisi sa mga mata niya. Pero wala. Ang nakita ko lang ay isang taong piniling kalimutan ng lahat ng pinagsamahan namin. At sa sandaling iyon, may isang bagay na malinaw sa akin. Hindi na ito simpleng hinala, hindi na ito kwento na narinig ko lang mula sa iba. Ito na ang katotohanan na hindi ko na kayang takasan. At sa gitna ng ingay ng reunion, sa gitna ng mga ngiti at tawanan ng ibang tao, nagsimula ng tuluyang magbago ang lahat para sa akin. Hindi pa man ako nakakabawi sa pagkabigla. Naramdaman ko na ang mga matang nakatutok sa akin ay lalo pang dumami. Parang hinihintay ng yahat kung ano ang susunod kong gagawin. Pero bago pa ako makapagdesisyon, narinig ko na ang boses ni Aling Delia. Matinis at punong-puno ng otoridad, sapat para patahimikin ang paligid. Mara, tawag niya. Pero hindi yun katulad ng normal na pagtawag. May laman iyong paghamak. Dahan-dahan akong napalingon sa kanya, pilit na pinapanatiling tuwid ang tindig ko. Lumapit siya, kasama si Adrian at si Clarice sa gilid niya. Parang sinadya niyang buuin ang eksenang iyon sa harap ng maraming tao. Hindi ka ba nahihiya? Direkta niyang tanong. Walang kahit anong pag-aalinlangan. Naramdaman ko ang pag-init ng tenga ko, pero pinili kong manahimik. Ayokong patulan agad. Ayokong bumaba sa level na gusto niyang mangyari. Ang dami mong pinapakitang drama, pero tignan mo ang sarili mo. Wala kang maayos na trabaho, wala kang naipundar, at hanggang ngayon wala ka pang naibibigay na apo sa amin. Parang bawat salita niya ay tumusok sa dibdib ko. Narinig ko ang ilang bulungan sa paligid. May mga tumitingin sa akin na parang sinusukat ang halaga ko base sa sinabi niya. Pero hindi pa siya tapos. Bigla niyang itinaas ang boses niya. Mas lalo pang lumakas kaysa kanina. "Lumayas ka na dito!" sigaw niya. Dahilan para tuluyang mapalingon ng lahat. "Hindi ka na bagay sa pamilya namin. Laspag ka na." Parang tumigil ang mundo sa sandaling iyon. Hindi ko na narinig ang iba pang ingay. Ang natira lang ay ang echo ng sinabi niya, paulit-ulit sa isip ko. Hindi ko akalaing maririnig ko iyon mula sa isang taong dapat sana ay tinuring kong ina. Naramdaman kong nanlambot ang tuhod ko. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa bigat ng kahihiyan ibinuhos sa akin sa harap ng napakaraming tao. Naupo ako sa isang bakanting silya sa gilid, pilit na kinokontrol ang paghinga ko. Tumingin ako kay Adrian. Umaasa ako, kahit kaunti, na magsasalita siya. Napipigilan niya ang nanay niya, na ipagtatanggol niya ako, kahit respeto na lang sa pinagsamahan namin. Pero nanatili lang siyang nakatayo, tahimik, nakatingin sa lupa. Wala siyang ginawa. Mas masakit iyon kaysa sa mga salitang narinig ko. Si Clarice naman ay tahimik lang din, pero halatang hindi siya naaapektuhan. Nakatayo siya sa tabi ni Adrian, parang may karapatan sa pwesto na iyon. May bahagyang ngiti sa labi niya. Hindi ko alam kung sinasadya o hindi, pero sapat iyon para maramdaman kong tuluyan na akong pinapalitan. May ilang kamag-anak na nagkukunwaring naaawa, pero wala namang lumapit para pigilan ng nangyayari. Ang iba halatang na-enjoy pa ang eksena. Parang itong palabas para sa kanila. At ako ang pangunahing tauhan na unti-unting pinapahiya. Hindi ko na napigilan ang luha ko. Dahan-dahan itong tumulo. Pero hindi ako humigbi. Hindi ako sumigaw. Hindi ako sumagot. Tahimik lang akong umiiyak habang pinipilit na hindi tuluyang masira sa harap nila. Sa loob ko may bahagi na gustong sumigaw. Gustong ipagbangan ng sarili ko. Pero may mas malakas na boses na nagsasabing hindi ito ang tamang oras. Hindi ito ang paraan. Kaya pinili kong manahimik. Pinunasan ko ang luha ko gamit ang likod ng kamay ko. Huminga ako ng dalalim, kahit masakit sa dibdib. Hindi ako titingin sa kanila na parang talunan. Hindi ko hahayaang iyon ang huling imahe ko sa harap nila. Sa gitna ng kahihiyan, sa gitna ng sakit,
May unti-unting nagbabago sa loob ko. Hindi na ako yung babaeng umaasa lang na magbabago ang lahat. Hindi na ako yung tahimik na tumatanggap ng pangmamaliit. May nabubuong desisyon sa puso ko. At kahit wala pa akong sinasabi, kahit nakaupo lang ako at tahimik na umiiyak, alam ko sa sarili ko na hindi dito magtatapos ang kwento ko. Dahil sa sandaling iyon, habang iniisip nila na wala na akong kayang gawin, doon palang nagsisimula ang laban ko. Hindi ko alam kung ilang segundo akong nakaupo roon habang nakatingin ang lahat sa akin. Parang ang bawat tingin nila ay may bigat, may hatol, may tanong kung bakit hindi ako lumalaban. Ramdam ko ang lamig ng hangin sa balat ko, pero mas ramdam ko ang init ng kahihiyaan sa mukha ko. Nasa gitna ako ng isang reunion na dapat sana ay pagtitipon ng pamilya. Pero sa gabing iyon, ako ang naging paksa, ako ang naging tampulan, ako ang ginawang dahilan ng bulungan. Nakita ko si Aling Delia na nakatayo pa rin sa harap ko, taas noo. Parang siya ang may karapatan na tapakan ng pagkatao ko. Sa likod niya, may ilang kamag-anak na halos hindi maitago ang pagkagulat, pero wala pa ring nagsasalita. May isang tiyahin ni Adrian na napayuko, parang nahihiya sa narinig, pero nanatiling tahimik. May isang pinsan naman na tila gustong lumapit, ngulit pinigilan ng asawa niya. Doon ko mas nauunawaan na minsan, hindi lang ang taong nananakit ang masakit. Mas masakit din yung mga taong nakakita, nakarinig, pero piniling walang gawin. Si Adrian ay ilang hakbang lang ang layo sa akin, pero parang napakalayo niya. Tumingin ako sa kanya, hindi para magmakaawa, kundi para bigyan siya ng huling pagkakataon na ipakita kung may natira pa siyang respeto sa akin. Ngulit ang nakita ko lang ay pag-iwas. Nakayuko siya, hawak ang baso, parang gusto niyang matunaw sa kinatatayuan niya. Hindi niya ako ipinagtanggol, hindi niya pinigilan ng nanay niya, hindi niya itinanggi si Clarice. Sa simpleng pananahimik niya, parang siya na mismo ang nagsabing tapos na ako sa buhay niya. Si Clarice naman ay tahimik na nakatayo sa tabi niya. Hindi siya nagsasalita, pero may kakaibang kumpiyansa sa mukha niya. Hindi ko alam kung alam ba niya ang buong kwento, kung alam ba niyang may asawa ang lalaking sinasamahan niya, o kung sinadya niya talagang humarap sa akin ng ganun. Pero sa mga mata niya, wala akong nakitang hiya, wala akong nakitang awa. Para bang isa lang siyang sagabal na kailangang tanggalin para tuluyan siyang makapasok sa pamilyang matagal nang hindi ako tinanggap. May isang batang pamangkin ni Adrian na lumapit sa ina niya at nagtanong ng mahina kung bakit umiiyak ang tita Mara niya. Hindi ko narinig ang sagot, pero nakita kong mabilis siyang hinila palayo. Doon mas lalong sumikip ang dibdib ko. Kahit bata, alam niyang may mali. Pero ang mga matatanda sa paligid, piniling manahimik dahil mas madali iyon kaysa kumontra sa taong may malakas na boses. Pinunas ko ang luha ko. Pilit kong itinuwid ang likod ko kahit nanginginig pa ang mga kamay ko. Ayokong makita nilang tuluyan akong gumuho. Pero sa loob ko, hindi ko maikakaila na may malaking bahagi sa akin ng nadurog. Lahat ng taon na ibinigay ko kay Adrian, lahat ng pagtitiis ko sa pamilya niya, lahat ng pagkakataong pinili kong umunawa kahit ako ang nasasaktan, parang itinapon lang sa harap ng maraming tao. Narinig ko ang mahinang tawa ng isa sa mga pinsan ni Adrian. Hindi malakas, pero sapat para marinig ko. Kawawa naman, bulong niya, pero ang tono ay hindi awa, parang iyong panunuya. May isa pang nagsabi na baka raw dapat noon pa ako umalis. May isa pang nagtanong kung bakit pa raw ako kumakapit kung halata namang may iba na si Adrian. Bawat salitang iyon ay dumagdag sa bigat sa dibdib ko, pero kakaiba ang nangyari. Sa halip na tuluyan akong lamunin ng sakit, unti-unting may lamig na bumalot sa isip ko. Parang biglang luminaw ang lahat. Hindi ako ang may kasalanan kung bakit ako niloko. Hindi ako ang may kasalanan kung bakit may ibang babae ang asawa ko. Hindi ako ang dapat mahiya dahil nagtaksil siya. At hindi porke tahimik ako ay ibig sabihin wala akong kaya. Dahan-dahan akong tumayo. Napahinto ang ilang bulungan nang nakita nilang akong gumalaw.
Si Aling Delia ay napakunot ang noo. Marahil inaasahan niyang aalis ako habang umiiyak. Marahil gusto niyang makita akong tumakbo palabas ng gate, bagsak at talunan. Pero hindi iyon ang ginawa ko. Tumayo ako ng maayos, inayos ang layaman ng bestida ko at huminga ng malalim. Hindi pa ako nagsalita. Hindi iyon ang oras. Pero sa loob ko, malinaw na ang desisyon ko. Hindi ko nahahayaan na sila ang magsulat ng katapusan ng kwento ko. Hindi ko nahahayaan na ang huling maririnig ng mga taong ito tungkol sa akin ay ang pangiinsulto ni Aling Delia. May katotohanan akong matagal nang itinago. Hindi dahil nahihiya ako, kundi dahil hindi ko kailanman ginamit ang meron ako para tapakan ng iba. Tumingin ako kay Adrian, pagkatapos kay Clarice at sa huli kay Aling Delia. Wala akong galit na ipinakita sa mukha ko. Wala akong sigaw, pero alam kong nakita nila ang pagbabago sa mga mata ko. Sa gabing iyon, akala nila ako ang pinakawalang laban sa lugar na iyon. Hindi nila alam sa susunod kong gagawin. Sila ang unang matututong yumuko. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng bakuran. Ramdam ko pa rin ang bigat ng mga matang nakatutok sa akin. Pero sa pagkakataong iyon, iba na ang pakiramdam ko. Hindi na iyon yung babaeng kanina lang ay naninginig at halos hindi makahinga sa kahihiyan. May kung anong tumigas sa loob ko. Parang may bahagi ng sarili ko na matagal nang natutulog ang biglang nagising. Huminga ako ng malalim at dahan-dahang humakbang palapit sa gitna, kung saan malinaw akong makikita ng lahat. Napahinto ang bulungan, napatingin ng mga tao, at pati si Aling Delia ay bahagyang napaatras sa hindi inaasahan kong ginawa. Hindi pa rin ako nagsasalita, pero sapat na ang tindig ko para iparamdam na hindi pa tapos ang eksenang gusto nilang matapos agad. "Pwede ba akong magsalita?" Mahinahon kong sabi, pero malinaw ang boses ko. Walang panginginig, walang galit, kalmado lang. Pero sa katahimikan ng paligid, rinig iyon ng lahat. Nagkatinginan ng ilang kamag-anak, parang hindi nila inaasahan na may sasabihin pa ako. Si Adrian ay napatingin sa akin, may halong pagtataka at kaba sa mga mata niya. Si Clarice naman ay tila napakurap, parang hindi siya sigurado kung ano ang susunod na mangyayari. Si Aling Delia ay napataas ang kilay, halatang naiinis na hindi ako umalis gaya ng gusto niya. Hindi ako naghintay ng sagot. Alam kong hindi ko kailangang pahintulot nila para magsalita. Dahan-dahan kong inilabas ang maliit na envelope mula sa loob ng bag ko. Matagal na iyon sa akin. Matagal ko nang dala. Hindi para ipagyabang, kundi dahil bahagi iyon ng buhay ko na hindi ko kailanman ginawang sandata laban sa iba. Hinawakan ko iyon ng mahigpit sandali. Saka ko itinaas ng bahagya. Hindi pa rin ako nagsasalita. Tinitigan ko muna ang mga taong nasa harap ko, isa-isa, hindi bilang paghihiganti, kundi bilang pagpapaalala na naroon sila nang mangyari ang lahat. Hindi ako nagsalita kanina, hindi dahil wala akong kayang sabihin, kundi dahil ayoko sanang umabot sa ganito. Ramdam ko ang bigat ng bawat salitang lumalabas sa bibig ko. Hindi ako sumisigaw, hindi ko kailangang sumigaw. Ang katahimikan ng paligid ang nagbibigay bigat sa boses ko. Pinili kong manahimik sa maraming pagkakataon. Pinili kong umintindi. Pinili kong magtiwala. Dugtong ko habang nakatingin kay Adrian. Saglit lang, pero sapat na para maramdaman niyang siya ang tinutukoy ko. Napayuko siya. Hindi ko na kailangang marinig ang sasabihin niya. Alam ko na ang sagot sa katahimikan niya. Pero hindi ibig sabihin na dahil tahimik ako, wala akong alam. Hindi ibig sabihin na dahil pinili kong maging simple, wala na akong karapatan. Dahan-dahan kong ibinuka ang envelope at inilabas ang laman nito. Ilang dokumento, maayos na nakaayos, may pirma, may selyo. Hindi ko pa ito ipinapakita ng buo. Pero sapat nang makita ng ilan na may hawak akong hindi nila inaasahan. Napansin ko ang pagbabago sa mga mukha ng ibang kamag-anak. May mga nagkunotang noo, may mga nagkatinginan.
Si Aling Delia ay bahagyang napakunot ang noo, parang hindi niya maintindihan kung saan papunta ang ginagawa ko. Hindi pa rin ako nagmamadali. Hindi ko sila bibigyan ng pagkakataon na maliitin ang sasabihin ko. Hindi ito basta emosyon lang. Ito ang katotohanang matagal kong piniling hindi ilantad. Alam kong hindi ako perpekto. Sabi ko, mas mahinahon pa ang tono. Alam kong marami akong kulang, pero hindi ko kailanman ibinaba ang sarili ko lang tara umangat sa paningin ng iba. Tumigil ako sandali, huminga, pinakalma ang sarili. Ang hindi nyo alam, bahagya kong itinaas ang mga papel, sapat na para makita ng mga nasa unahan. Matagal ko nang alam kung anong meron sa akin at hindi ko iyon ginamit para ipamukha sa iba kung sino ako. Napansin kong si Adrian ay napatingin na ng maayos sa hawak ko. May kaba sa mga mata niya. Si Clarice naman ay tila napaatras na. Parang hindi na siya sigurado sa kinatatayuan niya. Si Aling Delia ay hindi na nakangiti. Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, nakita kong may bahid ng pag-aalinlangan sa mukha niya. Hindi pa rin ako nagsiwala. Hindi pa iyon ng oras. Pero sapat na ang ginawa ko para baguhin ang ihip ng hangin sa lugar na iyon. Tinignan ko silang muli, isa-isa. Hindi bilang paghiganti, kundi bilang isang paalala na ang babaeng kanina nilang minimiliit ay hindi na yung parehong taong kaya nilang apakan. At sa sandaling iyon, alam kong nagsimula na ang pagbabaliktad ng lahat. Nanatahimik ang paligid habang hawak ko ang mga dokumento. Ramdam ko ang tensyon. Yung tipong kahit ang hangin ay parang hindi gumagalaw. Lahat nakatingin sa akin. Naghihintay kung ano ang susunod kong sasabihin. Hindi na ako umatras. Hindi na ako yung babaeng pipiliing manahimik para lang maiwasan ang gulo. Sa pagkakataong iyon, alam kong kailangan kong tapusin ang sinimulan ko. Dahan-dahan kong itinaas ang unang papel at hinarap sa kanila. Ito, sabi ko, kalmado pero malinaw ang bawat salita. Ang titulo ng lupang kinatatayuan natin ngayon. Parang may biglang kumawala sa katahimikan. May mga napabulong, may napalingon sa isa't isa. Hindi nila inaasahan iyon. Hindi iyon ang kwentong gusto nilang marinig. Matagal ko na itong hawak, dugtong ko. Hindi ko lang ipinagsasabi dahil hindi ko naman kailangang patunayan ang sarili ko sa kahit kanino. Lumipak ang tingin ko kay Aling Delia. Nakita kong unti-unting nagbabago ang ekspresyon ng mukha niya. Mula sa pagmamataas, naging pagtataka. At ngayon, halatang hindi na siya sigurado. Yung bahay na ginagamit ninyo tuwing may okasyon, pati ang lupa na pinagtatayuan ng mga negosyo ninyo sa paligid, lahat yan, bahagi ng mana na naiwan sa akin ng pamilya ko. Sabi ko, hindi nagtataas ng boses pero sapat ang diin para marinig ng lahat. Napaatras si Clarice. Si Adrian naman ay tuluyang napatingin sa akin ng direkta. Parang hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang mga taong kanina ay nakangiti at nanonood lang, ngayon ay parang napako sa kinatatayuan nila. Hindi ako nagmamadali. Hinayaan kong pumasok sa isip nila ang sinabi ko. Hindi ko yun ginamit laban sa inyo, pagpapatuloy ko. Hindi ko ipinagyabang. Pinili kong mamuhay ng simple dahil iyon ang kinalakihan ko. Pero hindi ibig sabihin nun ay wala akong karapatan na igalang. May isang matandang kamag-anak ang dahan-dahang lumapit. Tinitignan ang hawak kong dokumento. Nakita ko ang pagkilala sa mga mata niya. Parang alam niyang totoo ang sinasabi ko. Lalo pang tumahimik ang paligid. Sa lahat ng pagkakataon na minamaliit ninyo ako, pinili kong umintindi. Habang unti-unting umiikot ang tingin ko sa mga taong nasa harap ko. Pero hindi ibig sabihin nun ay wala akong hangganan. Naramdaman ko ang pagbigat ng hangin sa sandaling iyon. Wala nang tumatawa, wala nang nagbubulungan na parang chismis lang ang nangyayari. Ngayon, malinaw na sa kanila na hindi ito simpleng esena lang.
Tumingin ako kay Adrian. Alam mo ba kung bakit hindi ko ito sinabi sa'yo noon? Tanong ko, hindi para makipagtalo, kundi para ipaalala. Dahil naniwala ako na sapat na ang pagmamahal para maging pantay tayo. Hindi ko kailangang ipakita kung anong meron ako para respetuhin mo ako. Wala siyang naisagot. Kita ko sa mukha niya ang pagsisisi, pero huli na iyon. Bumaling ako kay Aling Delia. At kayo? Sabi ko, ang dami niyong sinabi sa akin kanina. Lahat iyon, tiniis ko. Pero ngayon gusto ko lang malinaw. Saglit akong huminto, saka ko inayos ang pagkakahawak sa mga papel. Ang lugar na ito, ang lupa na ito, hindi ninyo pag-aari. Hindi ko kayo kailanman pinaalis kahit kaya kong gawin iyon noon pa. Dahil pinili kong igalang kayo bilang pamilya ng asawa ko. Ramdam ko ang biglang pagbabago sa kanila. Hindi na sila sigurado sa kinatatayuan nila. Hindi na sila ang may kontrol sa sitwasyon. Pero sa ginawa ninyo sa akin ngayon, dugtong ko. Kayo na mismo ang nagbigay ng dahilan para baguhin ko ang lahat. Walang sumagot. Wala ring gumalaw. Parang lahat naghihintay kung ano ang susunod kong sasabihin. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagtaas ng boses, pero sa paraan ng pagkakasabi ko, alam kong tumagos iyon sa kanila. Sa gabing iyon, hindi lang ako nagsalita para ipagtanggol ang sarili ko. Ipinakita ko rin kung sino talaga ako, hindi base sa itsura, hindi base sa iniisip nila, kundi sa katotohanang matagal nilang hindi alam. At sa isang pagkakataon, ako na ang may hawak ng sitwasyon. Hindi na ako yung babaeng pinapahiya sa gilid. Ako na yung taong pinakikinggan kahit hindi sila handa sa katotohanan. At sa mga mata nilang unti-unting napupuno ng kaba, alam kong nagsisimula na ang pagbagsak ng mundo na kinagisnan nilang kontrolado nila. Nanataling mabigat ang katahimikan matapos kong ilatag ang katotohanan. Wala nang tumawa. Wala nang nagbulungan na parang palabas lang ang nangyayari. Ngayon, malinaw na sa lahat na ang gabing iyon ay hindi na simpleng reunion. Isa na itong sandali ng pagbubunyag, ng pagbabaliktad ng lahat ng inaakala nilang totoo. Nakita ko ang unti-unting pagbabago sa mga mukha ng mamataong kanina lang ay puno ng pagmamataas. Yung iba, napayuko. Yung iba, hindi makatingin ng diretso sa akin. Parang bigla nilang naalala ang mga salitang sinabi nila kanina at ngayon, hindi na nila iyon maibalik. Si Aling Delia ang unang gumalaw. Hindi na mataas ang noo niya gaya kanina. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin, tila hindi na sigurado sa bawat hakbang. Mara, mahina niyang sambit. Iba na ang tono. Wala na yung tapang, wala na yung panlalait. May halong pag-aalinlangan at kaba. Hindi ako nagsalita. Tinitigan ko lang siya, hindi para ipahiya siya, kundi para iparamdam na narinig ko ang lahat ng sinabi niya kanina. Hindi ko kailangang ulitin iyon. Alam na niya. Hindi namin alam. Dagdag pa niya, pero hindi niya natapos ang sasabihin niya. Parang hindi niya mahanap ang tamang salita. Parang ngayon lang siya nawalan ng kontrol sa sitwasyon. Si Adrian naman ay tuluyang lumapit. Hindi na siya nakatingin sa lupa. Direkta na siyang tumingin sa akin. Pero sa pagkakataong iyon, hindi ko na makita ang dating kumpiyansa niya. Ang nakita ko ay kaba at pagsisisi. Mara, pakinggan mo naman ako. Sabi niya medyo paos ang boses. Hindi na siya katulad kanina na tahimik lang. Ngayon, siya na ang naghahabol ng salita. Hindi ako agad sumagot. Pinagmasdan ko siya. Ito yung lalaking pinili kong mahalin, pinili kong pagkatiwalaan, at pinili kong samahan sa lahat ng pagkakataon.
Pero sa gabing iyon, malinaw na malinaw sa akin kung ano ang pinili niya. Alam kong mali ako. Dugtong niya, hindi ko dapat ginawa to. Hindi ko dapat hinayaan na umabot sa ganito. Tahimik lang akong nakinig. Hindi ako sumabat. Hinayaan ko siyang magsalita. Hindi dahil gusto kong marinig ang paliwanag niya, kundi dahil gusto kong iparamdam sa kanya kung gaano kabigat ang bawat salitang lumalabas sa bibig niya ngayon. Si Clarice naman ay nakatayo pa rin sa gilid, pero halata na ang pagbabago sa kanya. Wala na yung kumpiyansa sa mukha niya kanina. Parang hindi na siya sigurado kung saan siya lulugar. Ilang sandali pa, dahan-dahan siyang umatras, saka tuluyang tumalikod. Walang paalam, walang paliwanag. Tahimik siyang umalis sa lugar na iyon, dala ang bigat ng katotohanang hindi niya inaasahan. May ilang kamag-anak na biglang lumapit sa akin. Yung mga kanina ay tahimik lang, na yon ay nagsasalita na. May humihingi ng pasensya. May nagsasabing hindi nila sinasadya. May nagsasabing nadala lang sila sa sitwasyon. Isa-isa silang nagsasalita pero hindi ko na pinakinggan lahat. Hindi ko kailangan ng paliwanag nila ngayon. Ang mahalaga, nakita nila ang katotohanan. Pasensya ka na, Mara, sabi ng isang tiyahin ni Adrian habang bahagyang yumuyuko. Hindi namin alam ang buong kwento. Sunod-sunod ang paghingi nila ng tawad. Yung iba hindi man lubos na yumuko pero ramdam ko na ang pagbabago sa pakikitungo nila. Hindi na ako yung babae na kanina ay tinitignan nila na parang walang halaga. Ngayon, may pag-iingat na sa mata nila. Si Aling Delia ay hindi na makatingin ng direkta sa akin. Sa unang pagkakataon, siya na ang umiwas ng tingin. Siya na ang nawalan ng salita. Siya na ang hindi na alam kung paano babawiin ang mga sinabi niya. Si Adrian naman ay nanatili sa harap ko. Mara, please, sabi niya, halos pabulhong. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon na ayusin to. Tinignan ko siya ng direkta. Hindi na ako galit, hindi na ako umiiyak. Ang nararamdaman ko ay kakaibang linaw. Parang ngayon ko lang nakita ng buo ang lahat. May pagkakataon ka noon. Marami kang pagkakataon. Hindi na siya nakasagot. Napayuko siya, parang tinanggap na niya ang sinabi ko. Sa paligid namin, tahimik pa rin ang mga tao. Wala nang sumingit, wala nang biniro. Lahat parang natutong makinig. At sa gabing iyon, hindi na ako ang babaeng pinagtatawanan o pinahihiya. Ako na ang dahilan kung bakit tahimik ang lahat. At sa mga matang nakatingin sa akin, nakita ko ang bagay na kanina ay wala. Paggalang. Tahimik pa rin ang paligid, pero ibang klase na ang katahimikan. Hindi na ito yung katahimikang puno ng panghuhusga, tsismis, kundi yung katahimikang naghihintay kung anong susunod kong gagawin. Lahat ng mata ay nasa akin pa rin, pero hindi na dahil pinapahiya ako, kundi dahil ako na ang may hawak ng sitwasyon. Tumingin ako kay Adrian, saka kay Aling Delia, at sa mga taong kanina lang ay walang ginawa kundi panoorin akong durugin. Hindi ako nagsalita agad. Hinayaan kong maramdaman nila ang bigat ng mga sandaling iyon. Hindi ko kailangang magmadali. Sa unang pagkakataon, ako na ang may kontrol. Hindi ko sinabi ang lahat ng ito para maghidamte. Dahan-dahan kong sabi. At lalong hindi para ipahiya kayo tulad ng ginawa ninyo sa akin. Walang sumagot. Walang gumalaw. Ginawa ko ito para malinaw. Dugtong ko. Para maintindihan ninyo na hindi ako yung babaeng pwedeng yung tapakan lang dahil akala ninyo wala akong laban. Huminga ako ng malalim bago ko itinuloy. Pero kahit na ganito ang nangyari, hindi ibig sabihin na babaliwalain ko na lang ang lahat.
Napatingin si Adrian sa akin, parang umaasa. Nakita ko sa mga mata niya ang paghingi ng isa pang pagkakataon, pero sa loob ko, malinaw na ang lahat. Adrian, tawag ko sa pangalan niya. Hindi ko na siya tinawag na mahal o kahit anong nangambing na salita. Simpleng pangalan na lang. Pinili mong dalhin ang ibang babae sa harap ko. Pinili mong manahimik habang pinapahiya ako ng sarili mong pamilya. Napayuko siya. Wala siyang maibigay na dahilan. Hindi iyon simpleng pagkakamali. Sabi ko, desisyon iyon. Ramdam ko bawat salitang lumalabas sa bibig ko. Hindi na ako nanginginig. Hindi na ako umiiyak. Para bang lahat ng sakit ay naging lakas sa loob ko. Tumingin ako kay Aling Delia. At kayo? Dagdag ko. Marami kayong sinabi kanina. Hindi ko yun makakalimutan. Hindi dahil gusto kong magkimkim ng galit, kundi dahil iyon ang nagpamulat sa akin kung saan ako nakatayo sa paningin ninyo. Hindi siya makatingin sa akin. Tahimik lang siya, hawak ang sariling kamay, parang nawala ng lakas. Matagal ko kayong nirespeto. Sabi ko, kahit hindi ninyo ako tinanggap, kahit ilang beses ninyo akong minaliit, pinili kong magtiis dahil pamilya kayo ng asawa ko. Sandali akong tumigil, saka ko itinuloy lang pinakamabigat na bahagi. Pero ngayon, wala na akong dahilan para magtiis pa. Narinig ko ang mahinang buntong hininga ng ilang tao. Alam kong naiintindihan na nila kung saan papunta ang sinasabi ko. Simula ngayon, sabi ko, hindi na ako mananatili sa buhay na hindi ako nirerespeto. Napatingin si Adrian sa akin, parang natakot sa ibig sabihin ng mga salita ko. Mara, please, bulong niya, ayusin natin to, kaya pa to. Umiling ako dahan-dahan. Matagal ko nang inaayos to mag-isa. Ngayon, pinili ko naman ang sarili ko. Hindi ko na pinahaba pa ang paliwanag. Hindi ko na kailangang ipagtanggol ang desisyon ko. Alam ko sa sarili ko na tama ito. Tinignan ko ang mga dokumento sa kamay ko, saka muling tumingin sa kanila. May isang bagay pa akong kailangang linawin. Ang lupang ito ay pag-aari ko, at hindi ko kayo kailanman pinaalis kahit kaya kong gawin yun noon pa. Napatingin ang lahat sa akin, medyo may kaba. Pero sa nangyari ngayon, kailangan ko na ring protektahan ang sarili ko. Hindi ako sumigaw, hindi ako nagbanta, pero alam kong malinaw sa kanila ang ibig kong sabihin. Bibigyan ko kayo ng sapat na panahon para ayusin ang mga gamit ninyo at umalis ng maayos. Ayokong umabot sa punto na kailangan pa nating magharap sa ibang paraan. Tahimik ang lahat. Walang tumutol. Walang nagtanong. Si Aling Delia ay napahawak sa dibdib niya. Parang hindi niya inaasahan na aabot sa ganito. Si Adrian naman ay napaatras. Parang nawala ng balanse sa narinig niya. Hindi ko sila tinignan ng may galit. Wala na akong galit. Ang meron na lang ay desisyon. Dahan-dahan kong ibinaba ang mga papel at inayos ang bag ko. Hindi na ako naghintay ng sagot. Hindi ko na kailangan. Habang naglalakad akong palayo sa gitna ng bakuran, ramdam ko ang mga matang nakasunod sa akin. Pero sa pagkakataong iyon, hindi na ako ang babaeng pinapahiya. Ako na ang babaeng umalis ng buo ang sarili. At sa bawat hakbang kong palayo, mas lalo kong naramdaman na kahit masakit ang lahat, iyon ang simula ng kalayaan na matagal ko nang ipinagkait sa sarili ko. Kinabukasan, nagising ako sa isang katahimikang matagal ko nang hindi nararanasan. Wala na ang bigat ng paghihintay kung anong oras uuwi si Adrian. Wala na ang kaba sa tunog ng phone niya. Wala na ang takot na baka may bagong salita na naman akong marinig mula sa pamilyang kailanman ay hindi ako tinanggap. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming buwan, huminga ako ng malalim at naramdaman kong kahit masakit ang lahat, buhay pa rin ako. At higit sa lahat, buo pa rin ako. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw. May mga gabing umiiyak pa rin ako ng tahimik, hindi dahil gusto kong bumalik, kundi dahil may mga alaala pa ring mahirap bitawan.
May mga umagang napapatingin ako sa bakanting upuan sa hapagkainan at naaalala ko kung paano kami nagsimula ni Adrian. Pero sa bawat sakit na bumabalik, paulit-ulit kong ipinapaalaala sa sarili ko na hindi lahat ng minahal mo ay dapat mong balikan, lalo na kung ang kapalit noon ay ang pagkawala ng respeto mo sa sarili. Tinupad ko ang sinabi ko sa kanila. Binigyan ko sila ng sapat na panahon para ayusin ang mga gamit at usapin sa lupa. Hindi ako naging mapang-api kahit kaya kong gumanti. Hindi ko rin silang pinahiya sa barangay o sa ibang kamag-anak. Pinili kong gawin ang lahat ng maayos dahil ayokong maging katulad ng mga taong nanakit sa akin. Gusto kong matapos ang kabanatang iyon ng malinaw, hindi magulo. Ilang beses sinubukan ni Adrian na makipag-usap. Nagpadala siya ng mensahe, tumawag, at minsan ay pumunta pa sa bahay. Humingi siya ng tawad ng paulit-ulit. Sinabi niyang nadala lang siya, nalito, at hindi niya raw alam kung paano niya hinarap ang panghihimasok ng nanay niya. Ngunit habang nakikinig ako, wala na akong naramdamang galit. Wala na ring pagnanais na ayusin pa ang nasira. Ang meron na lang ay katahimikan sa loob ko. Yung katahimikang nagsasabing, tapos na. Pinapatawad na kita, sabi ko sa kanya isang hapon nang huli kaming nag-usap sa labas ng bahay. Napayuko siya at umiyak, pero hindi na ako nadala ng awa. Hindi dahil naging matigas ang puso ko, kundi dahil natutunan na akong hindi lahat ng luha ay dahilan para kalimutan ng sakit na ginawa sa iyo. May mga taong magsisisi lang kapag nakita nilang kaya mo palang lumayo. Si Aling Delia naman ay hindi na muling nagpakita sa akin. May nakarating sa aking balita na labis siyang nahihiya sa nangyari. Ilan sa mga kamag-anak nila ang tumigil na ring makipaglapit sa kanya matapos malaman ang buong katotohanan. Hindi ko ipinagdiwang iyon. Hindi ako natuwa sa pagbagsak niya. Ang totoo, nalungkot ako. Dahil kung marunong lang sana siyang respetuhin, hindi na kailangang umabot sa puntong mawalan siya ng dangal sa sariling pamilya. Lumipas ang ilang buwan at unti-unti kong inayos ang buhay ko. Inasikaso ko ang lupa, ang mga papeles at ang maliit na negosyong matagal ko nang gustong simulan. Nagtayo ako ng simpleng paupahang tindahan sa bahagi ng lupa at kumuha ako ng mga taong tunay na nangangailangan ng trabaho. Hindi iyon malaking negosyo sa umpisa, pero sapat para maramdaman kong may direksyon ang buhay ko. Sa bawat bagong araw, mas nakikilala ko ang sarili ko hindi bilang asawa ni Adrian, hindi bilang manugang na minamaliit, kundi bilang Mara, isang babaeng minsang nasaktan pero hindi tuluyang nabasag. May mga babae ring nakarinig ng kwento ko. May kapitbahay, may dating kakilala, may ilang kamag-anak na lumapit hindi para makiusisa, kundi para magsabing nakakuha sila ng lakas mula sa ginawa ko. Doon ko naintindihan na minsan, ang pinakamasakit na yugto ng buhay mo ay maaaring maging liwanag para sa ibang taong tahimik ding nagtitiis. Hindi ko sinasabing madali ang pagpili sa sarili. Hindi madali ang umalis sa taong minahal mo. Hindi madali ang bitawan ang pamilyang minsang mong pinangarap na maging iyo, pero mas mahirap ang manatili sa lugar na araw-araw kang pinaparamdamang wala kang halaga. Natutunan ko na ang pagtitiis ay hindi palaging kabutihan. Minsan, ang tunay na tapang ay ang pag-amin na sapat na tapos na hindi mo na kailangang ipaliwanag ng paulit-ulit kung bakit ka nasasaktan. At kung may isang bagay akong natutunan sa lahat ng nangyari, ito yun. Hindi ka nagiging masamang tao kapag pinili mong umalis sa mga taong hindi marunong magpahalaga sa iyo. Hindi ka hinaang umiyak. Hindi ka hinaang magmahal. Pero lakas ang piliin ng sarili mo sa araw na naubos ka na. Sa huli, hindi ako nanalo dahil may lupa ako o dahil napahiya ang mga nanakit sa akin.
Nanalo ako dahil natutunan kong hindi ko kailangang yumuko lang para matanggap. Dahil ang tunay na respeto, hindi hinihingi sa mga taong ayaw magbigay nito. Ibinibigay mo muna sa sarili mo, saka mo malalaman kung sino ang karapat-dapat manatili sa buhay mo.